A pleasant day to each and everyone, and welcome to Eljor 1 North, composed of Eljor Unified Commonwealth, Sangandaan, Caloocan, Malabon, and Bagong Silang. We are blessed to have you join us. Eljor 1 North is part of the worldwide Lord Jesus, Our Redeemer churches. We meet every Sunday for our worship services. If this is your first time to join, we request you to leave a comment and like our FB page so we can reach out to you and welcome you to the family. As we are about to begin our online worship service, we encourage you to have your Bible as we learn more about God together. Again, welcome to Eljor 1 North. We begin in exactly 5 minutes. God bless us all. Sing, O barren, you who have not borne. Break forth into singing and cry aloud. You who have not labored with child, for more are the children of the desolate than the children of a married woman, says the Lord. Enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare, lengthen your cords, and strengthen your stakes. For you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations, and make the desolate cities inhabited. Do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced, for you will not be put to shame. For you will forget the shame of your youth, and will not remember the reproach of your widowhood anymore. For your Maker is your husband. The Lord of hosts is his name, and your Redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth.
start to praise and worship the Lord, let's put our presence into God. Amen. Let the presence of God to be with us. And I'm trading in my sorrow, and I'm trading in my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. And I'm treating my sorrow, and I'm treating my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm treating my sickness, and I'm treating my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for its promise will endure, and His joy gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Yeah, 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 yeah. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. So, Lord God, Lord, I am, Lord God, at this day, Lord God, that as we sing praises to you, Lord God, let your Holy Spirit, Lord God, manifest to us, in Jesus' name. So I wanna go back, Lord, to the way I used to be, to the way I used to be. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. And I will not stop till every tribe in nations
bows before you, and I will not stop till day you'll see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burns within me. With your fire burns within me, burns within me. With your fire. Don't wanna go back, Lord, to the way it used to be, the way it used to be. I won't go back, Lord, to the way I used to live before you rescued me. And I will not stop till every tribe in nation bows before you. And I will not stop till day you'll see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burns within me. With your fire burns within me, burns within me. With your fire burns within me, burns within me. With your fire burns within me, burns within me. With your fire. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise and arise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise and arise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise and arise. 'Cause we will arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. So Lord God, Lord, let your holy, Lord God, and mercy, for Father God, continue, Lord God, to be with us, Father. Let your mercy and grace, Lord God, to be with us. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord God, as we start, Lord God, in giving you praise and worship, Lord God, maraming salamat, Lord God, sa araw nito, Lord God, na binigay niyo sa amin, Lord God. Continue, Lord God, to bless us, Lord God. Continue, Lord God, to protect us, Panginoon.
Hayaan mo, Panginoon, na bawat isa sa amin, Lord God, ikaw lamang, Lord God, ay mapasa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Come on, let's sing. The splinter of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is the God? Sing with me, how great is the God? And all will see how great is the God. Age to age he stands, in time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, the Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is the God? Sing with me, how great is the God? And all will see how great is the God. Sing with me, and how great is the God. Sing with me, how great is the God. And all will see how great is the God. So how great we sing name above all names, name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is the God. Name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is the God. Name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is the God. Oh, great
How great is the God. Sing with me, how great is the God. And all will see how great is the God. And how great is the God. Sing with me, how great is the God. And all will see how great is the God. 'Cause how great is He, so Lord, 'cause how great You are, how great, oh. So Lord God, Lord, hayaan mo Lord God, na sa hapong ito Lord God, that as we hear Your word, Panginoon, Lord, hayaan mo, Lord God, that Your anointing, Lord God, sabi with us, Panginoon. May we understand, Panginoon, lahat ng sasabihin sa amin, Lord God, lahat ng ituturo, Lord God, and You will be at the center of it all, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon mga ka-One North. Welcome po ulit sa isang Sunday Worship Celebration. Tunay nga po na napakasayang sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Muli, maraming salamat po sa ating worship team as they lead us into worship this afternoon. Alam nyo ba mga kapatid na maraming pamamaraan upang ma-worship po natin ang Panginoon? At isa po dito ay sa pamamagitan ng ating tithes and offering. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa inyong sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng gustong magbigay ng kanilang tithes and offering, ang details po ay pa-flash sa inyong screen. And sa wala naman pong access sa online banking, you may approach or contact your local church pastors and local finance. And let's give cheerfully to the Lord, mga kapatid. God bless you all. Mga kapatid, today is the first Sunday of the month and we will celebrate Lord's Supper. We will commemorate the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kindly prepare your elements as we start our breaking of the bread. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Itaas po natin ang ating tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo itong pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong katawan na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Salamat Panginoon dahil po dito nagkaroon po ng kapatawaran ng kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin ang ating tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, itaas po natin ang ating kopa. Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo.
Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong dugo na dumanak po sa cross ng Kalbaryo. Dahil po dito, nagkaroon po ng kalinisan ng aming kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa pangako po ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maranatha, Lord! Mga kapatid, alam kong excited na kayong marinig ang God's message this afternoon. But before I turn over you sa ating pong speaker ngayong hapon, allow me to give you a brief background sa ating new series. For the coming weeks, magkakaroon po tayo ng brand new series entitled New Normal. Exciting, di ba? Title pa lang, this series will take us through 9 key qualities that will revolve around following Jesus, fishing for men, and fellowshipping with believers. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga darating na linggo as we dig deeper into the qualities of a growing and a fruitful disciple of Christ. As we were about to start to hear God's message this afternoon, please have your Bible with you, your note and pen, and ihanda po natin ang ating puso sa mensahe po ng Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Ben Dinarao. And be blessed! Purihin ang Panginoon. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Nawa po kayo ay nasa maayos na kalusugan, malakas at iniingatan ng ating Panginoon. Alam niyo po, naniniwala ako na sabik na tayo sa bawat isa, namimiss na natin ang ating pong sama-samang pagtitipon. Bagamat unti-unting lumuluwag ang ating quarantine status, nagumpisa tayo sa ECQ, mga 3 buwan na ang nakararaan at tayo ngayon ay nasa GCQ na. Bagamat may konting sabi ang IATF na pwede ang religious gathering, kaya lang 10 katao lamang ang maximum. Kaya minabuti po nating ituloy ang ating pong pagdiriwang ng ating Lord's Day sa pamamagitan po ng ating pong online worship celebration. And we really thank God for the gift of technology sapagkat ginagawa naman natin ito para sa Panginoon. He is our real audience. Ang ating pong pagsamba ay iniaalay natin sa Kanya. Ang ating pong panalangin, ang ating mga dasal ay sa Kanya po natin idinudulog. Ang ating pong mga pagkakaloob ay para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang gawain. At lahat ng ating pong ginagawa is all for the glory of our God. Let's have patience sa ating pong kalagayan sa mga pagkakataong ito. Darating din yung pagkakataon na tayo po ay magkakasama-sama na. Ngayon po ay alam naman natin ang kasalukuyang sitwasyon. Wala pa pong nadidevelop na vaccine at habang wala pang bakuna ay unti-unting binago ng lockdown na ito ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Actually, meron ngang umuusbong na kung tawagin natin ay bagong paraan ng pamumuhay. Yun ay ang bagong normal or the new normal. Dito po ay hindi na natin pwedeng gawin yung normal o yung nakasanayan na nating gawin dati. Pag lumabas tayo ng bahay, dati-rati, wala naman tayong face mask na isinusuot. Hindi naman tayo sanay lagi na may dalang alkohol, lalo na yung mga kalalakihan. At pag tayo ay sumakay ng MRT o kaya ay LRT,
halos magkapalit na tayo ng mukha ng ating mga kapwa commuter. Pero ngayon, masarap nang sumakay. Meron ng social distancing, malayo na ang agwat natin sa bawat isa. So merong bagong normal na dala ang krisis na ito, ang pandemya na ito, ang lockdown na ating naranasan. Pero alam niyo po, kung ihahambing natin, ipaparallel natin sa ating spiritual experience, yan po ay merong kaugnayan sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Nung tayo po ay nakakilala sa Kanya, nung isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, inaasahan ng Diyos na tayo ay mamumuhay sa isang bagong normal, sa isang bagong pamumuhay. Ang ating pong bagong kapanganakan ay nagdulot sa atin ng isang bagong buhay. Tayo po ay nagkaroon ng bagong kalikasan. Yung old sinful nature natin ay binigyan tayo ng Panginoon ngayon ng bagong nature, a divine nature. May bago tayong kalikasan. Dati, wala tayong kapangyarihang labanan ng tukso at kasalanan. Subalit sa panibagong kalikasan na ipinagkaloob sa atin, meron na tayong power to say no to sin and all kinds of evil and wickedness. At meron din tayong bagong pagkakakilanlan, bagong identity. There is a new normal in the life of the Christian. Yung mga nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. At samahan niyo po kami sa loob ng 9 na linggo, 3 buwan, ay meron po tayong kapanapanabik na serye. Ang title nga, kagaya ng sinabi ko, is The New Normal. Ang bagong normal sa ating ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. So sa serye pong ito, may 9 na paksa na tayo po ay pag-uusapan. At yan po ay may kaugnayan sa ating pagsunod kay Jesus, sa ating pagiging tagapamalakaya ng tao o pagiging fishers of men, at sa ating pong ugnayan sa ating kapwa mananampalataya. Babanggitin ko lang po ng mabilis ang mga paksa na atin pong pag-uusapan at bawat isa sa atin ay susubay-bayan. Una, maging malakas at malusog. Pangalawa, mahalagang pananaw ng pananampalataya. Ikatlo, baguhin ang pamumuhay. Ikaapat, tangkilikin ang ebanghelyo. Yung una pong 3 ay may kinalaman sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pang-4 hanggang 6, tangkilikin ang ebanghelyo, tagapagdala ng ebanghelyo, laging paggawa ng disipulo ay may kaugnayan sa ating pagiging fishers of men o tagapamalakaya ng tao. Ang 7 hanggang 9, tunay na komunidad, offline and online and offline, pakikipagkapwa, pangunang linya ng serbisyo or frontliners sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ay may kinalaman sa ating pong fellowship of the believers. Yung pagsasama-sama natin bilang mga mananampalataya. Kaya naniniwala ako pagkatapos po ng ating series dito po sa The New Normal, mas lalo pang titingkad yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Mas lalo pa tayong magiging malakas, matatag, at mabungang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. So sa oras pong ito, puntahan po natin ang ating pong unang topic sa ating pong series ng Ang Bagong Normal. Yan po ay ang maging malakas at malusog. Basahin po natin ang ating teksto sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 5 at talatang 9 hanggang 10. Kaya nga, alisin na ninyo ang lahat ng masamang hangarin at lahat ng pandaraya
Talikdan na ninyo ang pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng uri ng paninirang puri. Verse 2, kung magkagayon, gaya ng sanggol na bagong silang, nasain ninyo ang dalisay na gatas ukol sa Espiritu upang lumago kayo. Talatang 3 at 4, nasain ninyo ito, yamang nalasap ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Lumapit kayo sa Kanya na siyang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit sa Diyos siya ay hirang at mahalaga. Talatang 5, kayo rin ay katulad ng mga batong buhay. Itinatag kayo ng Diyos na isang bahay na espiritual. Kayo ay mga saserdoting banal. Kaya maghandog kayo ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Talatang 9, ngunit kayo ay isang lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang bansang banal at taong pag-aari ng Diyos. Ito ay upang ipahayag ninyo ang Kanyang kadakilaan na siya rin naman ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kamangha-manghang kaliwanagan. At talatang 10, noong nakaraan kayo ay hindi niya tao, ngunit ngayon ay tao na ng Diyos. Noon ay hindi kayo nagkamit ng kahabagan, ngunit ngayon ay nagkamit ng kahabagan. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Minsan pa tayo ay yumuko, dumulog tayo sa Diyos at tayo ay manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Salamat po sa panahong ito na ipinagkaloob mo po sa amin na magbulay-bulay ng iyong banal na salita. Hindi man sa aming church venue, subalit sa pamamagitan po ng regalong ito ng teknolohiya. Kami po ay nagkakasama-sama na nag-aaral ng iyong banal na salita. Kinikilala po namin ang salita mo ay makapangyarihan. Ito po ay mistulang tabak na magkabila ang talim. Hayaan mo na ito po ay tumimo sa aming puso hanggang sa aming pong kaluluwa. Baguhin kami ng iyong salita. Gawin kaming matatag, malago at mabungang Kristiyano sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Kinikilala po namin ang aming pong kahinaan. Hindi po namin kayang unawain ang iyong salita maliban sa patnubay at karunungan na nagmumula sa Espiritu Santo. Banal na Espiritu, patnubayan mo po kami, maging ako na iyong lingkod na maghahatid ng iyong banal na salita. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa po sa amin. At hayaan mo po na ang salita mo po, Panginoon, ay mailapat namin sa aming araw-araw na buhay pagkatapos po ng worship service na ito. Pinupuri ka namin at dinadakila, pinasasalamatan ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 3 bagay po ang pagtutuunan natin ng pansin batay sa mga talata na atin pong binasa. Una po, ano ang naranasan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Pangalawa, ano ang dapat na maging ugali natin patungkol sa salita ng Diyos? Pangatlo, ano ang ibubunga ng marubdob na pagnanasa sa salita ng Diyos? Alam niyo po, kung ibubuod natin ang pag-aaral na ito, masasabi nating walang paglago o walang pag-unlad sa pananampalataya maliban sa marubdob na pagnanasa sa gatas na spiritual, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Umunlad tayo sa salita ng Diyos at uunlad tayo sa ating pagkakilala at sa ating relasyon sa ating Panginoon. Puntahan po natin yung unang bagay na pagtutuunan natin ng pansin. Ano ang naranasan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Ano ang ginawa ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kung papansinin niyo po,
yung unang salita doon sa talata na ating binasa, 1 Peter chapter 2 verse 1, therefore, sa English translation, get rid of all malice, etc., etc. Sa Tagalog ay, kaya nga alisin na ninyo ang lahat ng masasamang hangarin at ang iba pang sumusunod na kasalanan. So nagumpisa po sa salitang kaya nga o therefore. So ito po ay nariyan sapagkat merong previous na pinag-usapan at may kaugnayan yon sa pinag-uusapan po natin ngayon. Alam naman po natin na ang orihinal na manuskrito ay wala pong mga talata at walang mga kabanata. Ito po ay tuloy-tuloy. So ngayon, iyan ay pinaghihiwalay ng mga talata at kabanata. Ngayon po, yung salitang kaya nga ay nagmula sa paksa na patuloy. Ang paksa na ating pong binasa ay nagmula pa doon sa mga nauna pang mga talata. Kaya balikan po natin yung verse 23, 24, at 25. Kung babasahin nyo po yun, mapapansin natin na tayo ay isinilang ng muli sa pamamagitan ng buhay at walang maliw na salita ng Diyos. So dahil po sa salita ng Diyos, tayo ay isinilang na muli. Naranasan natin ang born-again experience through the Word of God. At ano po ang description ng salitang ito? Sabi sa verse 25, unang bahagi, ang salita ng Panginoon ay nakatayo magpakailan paman. So ang salita ng Diyos hindi kumukupas. Hindi mawawala yan. Mananatili magpakailan paman. Verse 25, ikalawang bahagi, ang salita ay ipinangaral sa atin. So ipinangaral ang salita ng Diyos sa atin, narinig natin ang salita ng Panginoon, tinanggap natin ang salita ng Panginoon, at naranasan natin ang bagong kapanganakan. Tayo ay isinilang ng muli sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya po doon sa bandang huli nung ating pong text na binasa kanina sa verse 9 bandang dulo, siya rin naman ang tumawag sa inyo sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang kaliwanagan. So tayo ay tinawag ng Panginoon out of darkness into His marvelous light. Mula sa kadiliman, hinango tayo ng Diyos at dinala niya sa kaliwanagan. Yun ay sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa salita ng ating Panginoon. Verse 10, noong nakaraan, kayo ay hindi niya tao, hindi tayo tao ng Diyos. Ngunit ngayon ay tao na ng Diyos. Noon ay hindi kayo nagkamit ng kahabagan, ngunit kayo ngayon ay nagkamit na ng kahabagan. Praise God! That is our experience before we are not the people of God. Before hindi po tayo recipient ng mercy ng Panginoon. Pero nakamit natin ng kahabagan at tayo ngayon ay naging tao ng Panginoon. We become the people of God. That what happens to us. Yan po ang nangyari sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, kaya nga, because of this experience, hindi na normal sa inyo yung mga bagay na ito. So, inilista niya po, sinulat niya, binanggit niya, yung 5 kasalanan na dapat ay hindi na ginagawa ng mga nakakilala sa Panginoon, ng mga isinilang ng Panginoon. Of course, we are not perfect, but God is transforming us from glory to glory. Pero hindi na normal ang mga bagay na ito sa mga isinilang ng muli. Ang masamang hangarin, ang pandaraya, ang pagkukunwari, ang pagkainggit, ang paninirang puri, at lahat ng kasamaan.
ayon sa talatang yan. Hindi na yun normal. Bakit? Meron na tayong bagong identity. May bagong buhay na ibinigay ang Diyos sa atin at bagong pagkakakilanlan. Kaya kung titingnan po natin ang sinabi diyan sa talatang yan, talikuran na natin yan, iwaksin na natin, alisin na natin, isang tabi. O sa dami po ng salin sa Tagalog, yung iba yan po ang kanilang mga ginamit. Talikuran, iwaksi, alisin, iwasan. Yan po ay nangangahulugan ng parang yung luma nating damit ay hinuhubad natin. At nagsusuot tayo ng isang bagong kasuotan. Bakit? Sapagkat tayo ay merong bagong buhay dala ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang bagong identity? Mabilis lamang po sapagkat hindi ito ang ating pangunahing paksa. Sino tayo ngayon? At ano ang layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Sabi po sa verse 5, yan din po sa talata na binasa natin kanina, tayo raw ngayon ay isang spiritual na bahay. So sino tayo ngayon? Ano ang layunin ng Diyos sa atin? Doon po sa talatang binasa na natin kanina, uulitin ko lamang po yung talatang Siyam. Babasahin ko po. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, purihin ang Panginoon, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ang kahanga-hanga niyang gawa. At sa verse 5, mayroon pang isang description sa atin. Ang nakalagay dito, kayo ay mga waring batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang saserdoteng nakatalaga sa Diyos. So nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon at nakaranas ng bagong buhay dahil sa tayo ay isinilang na muli, God has given us the new identity. Ano po yun? Isang spiritual na bahay o spiritual temple. Alam niyo po sa lumang tipan, ang Diyos ay nananahan, bumababa ang kanyang presensya at nag-aalay ng sakripisyo ang mga tao sa pamamagitan ng tabernakulo at templo. Yun ang istruktura noon sa lumang tipan. Pero alam niyo po, tayo raw ngayon, tayo mismo ang templo ng ating Panginoon. At tayong mga mananampalataya ay mga batong buhay na pinag-uugnay-ugnay upang mabuo ang iglesia. Yan po ang ating bagong kalagayan ngayon. Hindi lamang isang spiritual na templo o spiritual na bahay, subalit isang banal o maharlikang saserdote. Tayo ay holy priest, ay royal priesthood. Yung mga priest or saserdote noong araw, sila po ang kumakatawan sa bayang pinili ng Diyos, nagre-represent sa Diyos. Pero alam nyo po, tayo ngayon ay pwedeng lumapit sa Diyos. Hindi na tayo kailangan pang lumapit sa isang tao para makipag-ugnay sa ating Panginoon. Yan po ang ating bagong kalagayan ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Tayo ay isang napiling lahi. We are a chosen generation. Yung chosen people before, yan po ang mga Israel. Sila po ang pinili ng Diyos. Sila ang apple of the eye of God. Pero alam niyo po, sa ngayon, tayo raw na nakakilala sa Panginoon, tayo na sa loob ng simbahan, ay isang lahing pinili. We are a chosen generation. Isang banal na bansa. A holy nation. Yung banal, ang kahulugan nun sa lumang tipan ay exclusively for God, nakahiwalay, nakatalaga para sa Diyos.
So yan po ang bagong identity natin ngayon. Tayo, ang buhay na ito is exclusively for God. It is dedicated. It is consecrated to God. Ang buhay ng bawat isa sa atin. Dahil may bagong buhay na tayo, bagong identity, bagong normal, this life is exclusively for the glory of God. Should be lived exclusively for His glory. It is consecrated for the Lord. We are a holy nation. Isang tao para sa kanyang paghahari. God's special possession. Purihin ang ating Panginoon. Oh, what a blessing. Bunsod ng ating pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yan po ay dahil nung tinanggap natin ang banal at makapangyarihang salita, tayo ay pinanganak ng muli at meron tayong bagong kalikasan. Meron tayong bagong pagkakakilanlan. Meron tayong bagong ugnayan. Meron tayong bagong buhay. O merong bagong normal na tayong ipinapamuhay. Yung life natin before, buhay sa kasalanan, buhay sa kamunduhan, buhay ng pagtalikod sa kalooban ng Diyos, buhay ng paglabag sa mga utos ng Panginoon ay hindi na dapat natin balikan. Hubarin na natin ang mga kasalanang ito at mamuhay tayo sa isang bagong normal, sa isang bagong buhay na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang ating kalagayan, mga kapatid. Kailangan pa rin natin na tayo ay magsumikap na maging malakas at maging malusog. Hindi pa tayo ganap. We are still in the process of transformation. Nasa proseso tayo ng spiritual growth and maturity. At ang tawag doon ay regeneration. Patuloy tayong binabago ng Panginoon from one level of glory to another. So God is changing us from glory to glory. We are not yet perfect. We are not yet completely matured. Kaya meron po tayong responsibilidad. At ang napakahalagang bagay na magdadala sa atin sa spiritual growth and maturity ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kamusta po ang puwang ng salita ng Diyos sa ating buhay? Hindi lamang po yung pagbabasa, subalit yung ating pong pagnanasa at pagnanais na ito po ay mailapat natin sa ating araw-araw na buhay. So sa talata po na ating binasa, ano ang dapat na maging ugali natin patungkol sa salita ng Diyos? What should be our attitude? Number 1, pananabik. Sabi po sa verse 2 ng unang Pedro chapter 2, gaya ng sanggol, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual, ang salita ng Diyos, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo sa inyong karanasan ng kaligtasan. Yamang naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So una po ay ang pananabik, yung longing and craving for the Word of God. Yung binanggit po dito, gaya ng mga sanggol, hindi po ito tumutukoy doon sa mga baby in Christ, doon sa mga bagong mananampalataya. Pero ito po ay para sa atin, lahat tayong mga Kristiyano. Ituring natin ang ating sarili na sanggol, na ang cravings, ang longing ay the nourishment from the Word of God. Alam niyo po, pansinin niyo ang mga sanggol, yung mga bagong panganak. Wala pong pinipiling oras yan
At hindi niya alintana. Of course, wala pa siyang sapat na muwang. Kung makakabulahaw siya, makakaistorbo siya ng kapitbahay. Pero pag nagutom na yan, iiyak na yan. He will crave and he will long for milk, yung gatas mula sa kanyang ina. Kaya ito naman si Mami, kahit puyat, to satisfy the cravings nung kanyang anak, nung sanggol na kanyang mahal na mahal, yan po ay kanyang padededehin. Kailangan po nung sanggol na yon yung kanyang gatas para sa kanyang spirit, para sa kanyang nourishment. At yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Tayo raw mga mananampalataya na nakaranas ng bagong buhay dahil sa Panginoong Hesukristo ay magkaroon ng ganyang attitude, a desire, yung pananabik, pagnanasa, pagnanais sa salita ng ating Panginoon. Kagaya po ni David dun sa inawit niyang Psalms, like a deer that panteth for the water, so my soul longs for thee. Nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, Panginoong Jesus. And that should be our attitude towards the Word of God. Tayo ay nananabik. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin na manorish ng Word of God. Alam niyo po, mga kapatid, nabanggit din dyan yung dalisay na salita ng Panginoon. Dalisay na gatas na spiritual. Walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Alam niyo po na sa panahong ito that we are in virtual community, nasa online community na tayo, makakarinig tayo ng mga pangangaral, ng mga pagpipreach ng salita ng Panginoon sa social media. At iba't ibang turo ang ating mapapakinggan. Maging aware lamang po ang bawat isa sa atin. Ayan. Sapagkat ang nais ng Panginoon na mapakinggan natin ay ang dalisay na gatas o ang salita ng Panginoon. Marami pong pangangaral ngayon na watered down preaching. Ang gustong masatisfy ay ang gustong mapakinggan, yung kaaya-aya sa pakinig ng mga makikinig sa Kanya. Yung hindi na ipinapangaral ang commitment, ang holiness, ang the virtue of sufferings and patience. Okay? Ang gusto lamang ay mga nakakaaliw at mga nakaka-encourage na bagay ang mapapakinggan ng makikinig sa kanila. Bagamat napakainam that we preach encouraging and uplifting messages, pero we must preach the whole counsel of God, including holiness, including God's hatred of sin, including judgment, including commitment, sufferings, and not just prosperity and well-being of us. So, maging nasahin po natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay pagbulay-bulayan ng bawat isa sa atin upang hindi rin tayo maligaw ng mga aral na ating napapakinggan. How is our attitude towards the Word of God? Ito ba ay pinananabikan ng bawat isa sa atin? So that's number 1. Hindi lamang po pananabik sa kanyang banal na salita, kundi pagkalugod, yung delight. Sabi po diyan sa binasa natin sa talatang 3 ng unang Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 3,
ngayon naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Since you have experienced the goodness of our God. Yan pa ang magdadala sa atin sa lalo pang malusog na ugali patungkol sa salita ng ating Panginoon. Yung mga karanasan natin sa Diyos. Alam niyo po, pag binabasa natin ang salita ng Panginoon, lalo nating nararanasan ang Panginoon. At yung binanggit dito sa ibang salin kasi, sabi nga sa English, since you have tasted. So ito po ay metaphor na ginamit na ang nangangahulugan ay personal experience natin sa Diyos. Tasted. Of course, di naman natin matitikman, malalasahan physically kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Pero ang kahulugan po nun ay since we have experienced the goodness, the faithfulness of our God, lalo tayong dadalhin nito sa ating malusog na ugnayan sa Kanyang salita. Magkakaroon tayo ng delight, yung kagalakan na ang salita ng Diyos ay maging bahagi ng ating buhay. Alam niyo po, magiging exciting ang ating time with His Word if we are experiencing God. At yung experience na yon hindi lang head knowledge. Ang gusto ng Panginoon ay personal experience. Kahit ang Panginoong Jesucristo, nagturo siya, pero ipinadama niya ang kanyang sarili. Ipinakilala niya ang kanyang sarili ng personal. Hindi lamang sa aral, hindi lamang sa doktrina na kanyang ibinahagi, subalit personal na pag-i-introduce ng kanyang sarili. Nung siya po ay nangaral na ako ang liwanag ng sanlibutan, I am the light of the world, siya po ay nagbigay ng sight sa isang bulag. Ang bulag ay nakakita. So naranasan nung bulag na tunay nga na ang liwanag, hindi lamang physical na liwanag, ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. He experienced Jesus as the light, the literal light. Nung siya po ay nangaral na I am the bread of life, siya po ay tumugon sa physical na pangailangan ng mga tao sa mga panahong yun. Siya po ay nagpakain sa mga nagugutom, pinakain niya ang 4,000, ang 5,000. And He is the great provider. Naranasan niya ng mga taong sumusunod sa Kanya. So pinaranas ni Jesus ang Kanyang sarili. At yan po ang karanasan ng mga disipulo. Kaya nga ang sabi sa 1 John, ang patutuo ni Apostol Juan, narinig namin ang salita, nakita namin, naranasan namin, nahawakan namin, or we experience the life that is the Lord Jesus Christ. Ganon din po tayo. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos, nakikilala pa natin siya ng lubusan. At ang pagpapakilala ng Panginoon, gagawin niyang personal, mararanasan natin, and it will be our testimony. 'Di ba? Hindi lamang yung patutuo ng iba ang magiging saligan o batayan ng iyong paniniwala. Hindi, sinabi nung iba, I heard the testimony that God is the great provider. O ikaw, nababasa mo lang ba yun? O nararanasan mo rin yung provision ng Panginoon? You will testify His presence. Mararanasan mo rin yung presensya niya. You will testify His protection. At meron kang mga karanasan sa buhay mo na totoo ang mga nababasa mo sa Biblia. That you are protected, you are safe in the presence of God. Mga kapatid, dahil sa ating mga karanasan, na natikman na raw natin na mabuti ang Panginoon. At dahil dyan, lalo pa tayong magdi-delight, lalo pa tayong malulugod na basahin ang salita ng Diyos sapagkat napakarami pang paghahayag ang Panginoon habang minemeditate natin ang Kanyang banal na salita. At habang nakikilala natin siya, nakikita natin sa ating karanasan, oo nga, God is truly good. Naranasan ko
na ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Nawa patuloy pa tayong dalhin ito sa isang malusog na ugnayan sa kanyang banal na salita because we are experiencing the living word through His written word. Let's love the word of God. Ikatlo po, at isa pang napakahalagang ugali natin pag tiningnan natin ang banal na salita ay yung tinatawag nating pagsunod. Di po ba sabi sa talatang 22 ng unang Pedro, chapter 1, sa chapter 1 naman ito, yung binasa natin kanina, nagumpisa tayo sa 23 pero 22, dahil sumunod na kayo sa katotohanan. Yun po yung ating experience. Narinig natin ang salita, sumunod tayo sa katotohanan. Tinanggap natin ang katotohanan ng salita, kaya tayo ay ipinanganak na muli. Nalinis na kayo sa mga kasalanan ninyo at ngayon nagkaroon kayo ng tapat na pagmamahal sa kapatid ninyo kay Kristo. Ano pong ginawa natin? Dahil sumunod. Isa pong napakahalagang sangkap pa o na ugali na dapat meron tayo patungkol sa salita ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang banal na salita. Yan din po ay sinabi ni Santiago sa chapter 1 verse 22 ng Santiago, maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang, kung hindi dinadaya ninyo ang inyong sarili. So ano ang tagubilin sa atin? Maging tagatupad o maging tagasunod, maging tagagawa ng ating pong natututuhan at hindi tagapakinig lamang. So hearing the word of God is one thing and obeying it or practicing it is another thing. Mga kapatid, hindi po sapat yung ating pong everyday quiet time. Hindi po sapat yung ating lingguhang pagdalo sa ating pong connect group, Bible study, or small group discussion patungkol sa salita ng Panginoon. And even hearing the Word of God preached to us every Sunday, that is just one thing. Hearing it preached, studying it through our group, and meditating it sa ating pong quiet time o sa ating personal na pag-aaral. Wala pong saysayan kung lahat ng ating napakinggan, na pag-aralan at na pagbulay-bulayan ay hindi natin ilalapat sa ating buhay. Diba? Meron tayong makilalang mga mananampalataya. Ilang taunang Kristiyano. Tapat naman sa kanyang araw-araw na pagbubulay ng banal na salita. Dumadalo naman sa kanilang connect group at nakikinig kay pastor sa kanyang pangangaral. Pero pag dumating na yung panahon na kailangan niyang ipamuhay ang salita, ilapat niya sa kanya mismong sitwasyon ang banal na salita, minsan ay hindi nagagawa. Yung mga pangako ng Diyos na huwag kang mag-alala, the Lord will supply, will provide for your needs. Kung ang mga ibon ay hindi niya pinababayaan, ikaw pa kaya? Yan ay mga katotohanan na pag-aralan niya, napakinggan niya at napagbulayan na sa salita ng Diyos, pero tinatalo pa rin ng pag-alala, ng pagmumukmuk at sinisisi pa ang Diyos minsan pag kulang siya sa kanyang buhay. Totoo, hindi tayo ganap, pero napakahalaga na ang lahat ng ating natututunan ay dadalhin natin sa ating kasalukuyang mga karanasan. Hindi maganda na everyday nagka-quiet time ka, nakikinig ka kay pastor, pero hanggang ngayon hindi ka pa masunurin sa iyong mga magulang na nababasa mo naman sa kanyang salita. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, magpahayag ka pa ng bagong kapahayagan. Anak, yung mga naunang ang sinabi ko sa iyo, hindi mo pa nasusunod. Hindi mo pa nagagawa. Humihingi ka pa ng bago.
Nawa sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, patuloy tayong umunlad. Yung mga bagong natututunan natin sa salita ng Diyos ay ating pong dalhin sa ating araw-araw na buhay. Mairam po, isang napakahalagang disiplina yung ating pong pagkakaroon ng quiet time. Noong ako ay bagong Kristiyano, yung ginagamit kong paraan noon, yung tinatawag na SIPRAC. Ayan, okay? Sin, Instruction, Promise. Then ROCK. When there is sin, repent. When there is promise, when there is a command, when there is an instruction, obey. When there is a command, when there is a promise, claim. And wag mong kakalimutan sa iyong binasa something new about God. Bagong natutuhan mo patungkol sa ating Panginoon. Ewan ko kung naisama dito sa ating outline yung isang bago ngayon, yung space pets na tinatawag. Ayan. Pero, but anyway, meditate on the Word of God, pero wag tayong huminturon. Magkaroon tayo ng una, dapat ay nananabik tayo. We are longing for the Word of God. Alam nyo, yung bakit gusto natin ng salita ng Diyos, hindi lang it gives us nourishment. Yung mga baby na sinabi ron, kagaya ng sanggol, kasi milk has also antibodies. Wala pang mga bitaminang pinaiinom dun sa mga sanggol noong araw. Pero yan din ang panlaban nila sa mga viruses, sa mga microbes, yung milk from their mother. So, ganun din mga kapatid, tayong mga Kristiyano, napakaraming virus ng sin, worldliness, and wickedness sa ating paligid. But if we are nourished and kung tayo ay iniingatan din ng salita ng Panginoon, tayo ay lulusog at tayo ay magiging malakas na Kristiyano. Huling-huli, bakit ba? Ano ba ang ibubunga ng marubdob nating relasyon sa ating Panginoon? O ayan pala, naandyan pala yung space pets. Yan, okay? So wala dito sa aking anong nakalagay dyan? Medyo malabo dyan sa screen nyo, pero ito comprehensive na. Pwede nyo pong i-apply sa inyo pong Bible reading. Ayan. Pero sabi ko nga, ngayon ang ginagawa ko ay OIA. Ayan, okay? Ito part lang ng application. Bago mo i-apply ang salita ng Diyos, you done observation. Sino bang kinakausap dito? Para kanino ba ito? Para hindi lahat ng promises akala natin aangkinin natin. So yung akala lahat ng instructions susundin natin, pero merong particular lang palang tao. So let's observe and interpret before we apply. And this is the application. If there is a sin, confess. If there is a promise, claim it. If there is an attitude, change that attitude na hindi tama. If there is a command, obey it. If there is an example, follow it. If there is a prayer, pray. If there is an error, i-avoid natin. Huwag tayong mahulog sa error na yon. If there is a truth, believe. If there is something for which to praise God, let's honor God, let's praise Him. Yan, acronym, space, pets. Ano man ang paraan ng inyong daily devotional or Bible reading, mainam po ito. Lumago tayo sa salita ng Diyos. Let's crave for it, let's delight in the Word of God, and let's obey the commands of our Lord. Bakit? Huling-huli po, at ito po ang ating konklusyon, ano ba ang ibubunga ng marubdob na pagnanasa natin sa salita ng Diyos? 1 Peter chapter 2 verse 2, kung magkagayon, gaya ng bagong silang na sanggol,
Nasain ninyo ang dalisay na gatas na ukol sa Espiritu upang lumago kayo. Upang lumago kayo. Ang nais po ng Panginoon, tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kami po na mga pastor, nangangalaga ng mga kaluluwa, ay nagnanais din at kaligayahan namin na halimbawa ngayon, ang amin pong ipinangaral, pinakinggan natin, hindi pumasok dito at lalabas din dito. Minsan kasi yun yung attitude ng ilan patungkol sa salita ng Panginoon. Parang yung nagtatanggal lang ng guilt, yung atin sa fellowship para masabi lang na naka-attend, yung magbabasa ng Biblia para masabi lang na nabasa ang Biblia, pero nais ng Panginoon na ating isabuhay ito. At pag isinabuhay natin ito, lalago tayo. Magiging malakas tayo at magiging malusog na mananampalataya. Kagaya nga ng sabi ko sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, mga kapatid, dapat na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya at lalong nagiging maalab ang inyong pag-ibig sa isa't isa. So si Apostol Pablo naman po ang sumulat nito, na ang sabi niya sa mga taga-Thessalonica, we always give thanks to God. Why? Because you are growing in the faith. Kagaya ng nasabi ko, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na matapos ang aming pagpapahayag ng salita ng Diyos at matapos rin ang inyong quiet time at pagdalo sa ating mga connect group, you are applying the truth of the Word of God, you are embracing the principles of the Bible. What will happen? You will grow spiritually. Magiging matatag ka. Pag may mga dadating na problema, may darating na bagyo, kagaya ngayon sa panahon ng pandemic, hindi tayo lubusang nagpapanik, meron tayong kapayapaan sapagkat ipinapamuhay natin ang salita ng Panginoon. At magiging malusog tayong Kristiyano. Pag binagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, natututuhan natin paano maglingkod, natututuhan natin paano ibahagi ang salita ng Panginoon, paano maging mabuti sa ating kapwa, paano makitungo sa mga tao sa ating paligid, at iba't iba pang mga bagay. So tayo ay magiging matatag at magiging malakas na Kristiyano pag tayo ay nauuhaw sa salita ng ating Panginoon. Sa huli po, mga kapatid, at sa lahat ng kasama natin na nakikinig ngayon, maaaring hindi mo pa nararanasan yung ganong uhaw o longing for the Word of God. Actually, 3 nga ang Biblia sa inyong bahay, lahat inaalikabok. Parang hindi mo pa nararamdaman yung desire para sa mga banal lang ito, para sa may mga pakpak lamang ito. Para sa mga born again lamang yan. Pero alam niyo po, gusto rin ng Panginoon na maranasan niyo ang kanyang kabutihan. Binanggit nga ni Pedro, actually, nag-quote siya sa Psalms, na pag magtitiwala tayo sa Panginoon, mararanasan niyo, you will taste that the Lord is good. Gusto rin po ng Panginoon na magkaroon kayo ng uhaw sa kanyang salita. Mangyayari lamang ito kung kagaya ng ating nabasa, isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Tatanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. At tayo ay makakaranas ng bagong kapanganakan. At pag tayo ay ipinanganak ng muli, isinilang na muli, kagaya ng isang sanggol, mararamdaman na natin yung longing, yung cravings for the Word of God. Kaya manalangin po muli tayo para sa mga gustong ang kanilang buhay ay isuko sa Panginoon at magkaroon sila ng pagnanasa na basahin ang salita ng Diyos araw-araw. Let's pray.
maaari kayong sumunod sa panalangin ito. Panginoong Diyos, naniniwala po ako na dahil sa kasalanan, nawalan ako ng gana sa iyong banal na salita. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Papunta sa impyerno kung ako ay mamamatay. Pero salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Ikaw ay napako sa krus, nalibing, subalit muling nabuhay upang ako ay iligtas, patawarin, at bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Baguhin mo po ako. Gusto kong maipanganak ng muli. Gusto kong maranasan ang bagong kapanganakan. Gusto kong mamuhay ng isang bagong normal, isang bagong buhay, may bagong kalikasan at may bagong pagkakakilanlan. Ayaw ko na ang buhay sa kasalanan. Ayaw ko na ang buhay sa kamunduhan. Ayaw ko na ang buhay sa kadiliman. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang masusunod sa aking buhay. Tulungan mo po ako na sumunod sa iyong salita. Bigyan mo po ako ng uhaw sa iyong banal na salita. Salamat po. Pinupuri ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at maging daluyan din tayo ng pagpapala. Salamat, Panginoon, na kami ay isang magiging malusog at malakas sa pamagitan ng iyong salita. Kaya lang, ang dapat po namin gawin ay manabik kami sa iyong masalita. Yung hunger and thirst, tulad ng sinabi ng awit, chapter 119, verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Napakalaga, Panginoon, na kasabikan namin ang salita mo. Kami ay malugod at natutuwa na kami ay nabutan ng iyong salita dahil ito ang nagbago ng aming buhay sa bawat araw. Salamat ng marami, Panginoon, dahil ang salita mo ay buhay para sa amin. At hindi lang ang salita mo ay nagbigay pag-asa, kundi naisin din po namin sumunod, Panginoon. Dahil ito ang ninanais mo. Dahil kung hindi po namin sundin ang mga salita mo, ano pa kaya ang magiging uri ng araw-araw naming buhay? Sabi ng Joshua or Josue, chapter 1, verse 8. Babasahin ko lang ang nakasulat dito sa aking Biblia. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa salita, ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong paggiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Salamat, Ama, salamat, Panginoon Jesus, at Santong Espiritu, nawa ito'y aming maisapamuhay upang kami magtatagumpay. Sabi nga ng Pilipos chapter 4 verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Panginoon, salamat ng marami sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa grasya ng aming Panginoong Hesukristo, sa pakipagtipan ng banal na Espiritu Santo ay sumaaming lahat. Amen.